everyone. Before I start my presentation, I just want to introduce myself. I am Laila Rose Malyari, grade 10 student in Diamond section. And this is my performance task in mathematics na may pinamagatang my third quarter math learning journey. Sa third quarter ng mathematics, natutunan namin ang mga topics na may kinalaman sa counting techniques, especially permutations, combinations, at tree diagram. These topics help me understand kung paano magbilang ng possible outcomes in an organized and mathematical way. Para sa unang bahagi po na ating pag-aaralan ay ang tree diagram na natutunan din namin. Ang tree diagram ay isang visual method para ipakita ang lahat ng possible outcomes step by step. Useful ito lalo na kapag may choices na sunod-sunod. Bibigay po ako ng mga halimbawa. For example 1 is the probability of a tree diagram for a coin tossed twice. Hindi po ba kapag ang barya ay ating tinose, ay dalawang posibleng resulta lang ang ating pwedeng makuha. Ito ay ang head or tail. Pero what if itutoast natin ng coin ng twice? Dito papasok ang tree diagram. Para sa unang barya na itutoast natin, maaari tayong makakuha ng head and tail. At kapag itutoast natin muli ang isa pang barya, maaari muli tayong makakuha ng head and tail. Dito natin makikita kung ano nga ba ang possible outcomes kapag nagtutoast tayo ng coin in na twice. So para po sa ating example, meron tayong 1, 2, 3 at 4 na posibleng resulta sa pag-toast natin ng twice sa barya. The next is permutation. Ang permutation ay tumutukoy sa pag-aayos ng mga bagay kung saan mahalaga ang order. Sa permutation, mayroong formulang n permutation r, na kung saan ang n ay ang total number of objects, at ang r naman ay ang number of objects to be arranged. Our example here is, there are 12 athletes joining the Baguio Marathon event. How many ways can the first, second, and third placers be chosen? So, Rn is 12 because the total numbers of objects is 12 athletes. And Rr is 3 because only first, second, and third placer is chosen. So, using our formula na n permutation r, ay magiging itong 12 permutation 3. Kapag i-evaluate natin ito, ay magiging siyang 12 times 11 times 10. Kung ilan ang r, ay ganun beses mong imumultiply. Kaya naging siyang 12 times 11 times 10. So kapag i-multiply mo, makakakuha ka ng sagot na 1,320. 1,320 is the possible outcomes using permutation. Sa permutation ay mayroong identical at circular permutation. Talakayin natin una ang identical. Ang identical permutation ay kukuhanin mo lahat ng bilang ng magkakaparehong object. Subukan natin gamit ang formula na P is equals to n factorial divided by identical object factorial. Ang n ay ang lahat ng bilang ng masasabing object at i-divide natin ito sa mga sasabing identical o magkakaparehong object. Now, example. Lisa has 3 vases of the same kind and 2 candles stand of the same kind. In how many ways can they arrange these items in a line? So, bali, ang n natin ay magiging 5 dahil 3 ang paso at 2 ang candle stands. Para sa identical object natin ay 3 bases of the same kind. Bali 3 factorial at 2 candle stands in the same kind at 2 factorial. Bali magiging P is equals to 5 factorial over 3 factorial and 2 factorial. And now, evaluate natin. Ang 5 factorial natin ay magiging 5 times 4 times 3 times 2 times 1.
At sa ilalim naman ay dahil may 3 factorial tayo at 2 factorial, magiging itong 3 times 2 times 1 times 2 times 1. And now, ika-cancel natin ang pinakamataas na factorial sa identical object. Ano nga ba ang pinakamataas na factorial natin dito? Ito ay ang 3. So, makakancel ang 3 at sa pag-evaluate natin ng 5 factorial, ika-cancel natin ang 3, 2, at 1. So, ang matitira ay 5 times 4 divided by 2 times 1. And now, ay imumultiply natin ito. 5 times 4 is equals to 20. 2 times 1 is equals to 2. And then, i-divide. 20 divided by 2 is equals to 10. So, 10 is the possible outcomes. Ganyan ang sa identical permutation. Para naman sa circular permutation, ay may dalawang formula ito. Ito ay ang n is equals to permutation factorial at n minus 1 parenthesis permutation. Kapag ginagamit ang n is equals to permutation factorial, kapag hinahanap ay in a line, arrange in a line. At ang n minus 1 naman, parenthesis permutation, ang inahanap ay ang arrangement in a circle. So, tandaan, kapag ginagamit ang n is equals to permutation factorial, kapag ang hinahanap ay arrangement in a line. Ang n minus 1 parenthesis p naman ay inahanap ay ang arrangement in a circle. Para sa ating halimbawa ay 10 Boy Scouts arranged in a line. Anong formula ang gagamitin natin dito? Dahil line siya, arrange in a line, ang gagamitin natin ay n is equals to p factorial. Kapag i-evaluate natin, dahil 10 ang Boy Scouts, magiging siyang 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then, multiply it na. Kung ilan ang nakuha mo, yun na ang ating possible outcomes kapag ina-arrange sa line. So, our possible outcomes is 3,628,800. Yan ay ang sa arrangement in a line. Paano naman kung hinahanap ay arrangement in a circle? Kapag arrangement in a circle, ang formula na gagamitin natin ay n minus 1 parenthesis p. So, dahil 10 ang Boy Scout, ang n natin ay ang 10. 10 minus 1. At kung ano ang makuha mong sagot, ayun ang magiging p, which is the factorial. 10 minus 1 is equals to 9. Ang gagawin lang natin ay i-evaluate lang natin ulit, katulad nung kanina. Ang pagkakaiba lang ay nagma-minus ka sa circle. So, dito ay 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Kapag i-multiply natin ito ay ang makukuha nating possible outcomes ay 362,880. Ganun lang kadali. Tandaan na kapag ang hinahanap ay arrangement in a line, kung ilan ang sinabing object or yung n natin, yun lang ang i-evaluate mo. At kapag naman sa arrangement in a circle, kung ilan ang object, ima-minus sa 1. At kung ilan ang na-minus mo, yun ang gagamitin mong ipag-evaluate. And para sa ating last ay ang combination. Ang
combination ay tumutukoy sa pagpili ng mga bagay kung saan hindi mahalaga ang order. Kahit baligtarin mo ang order, same pa rin ang sagot. Ang formula dito ay n chosen r is equals to n factorial divided by r factorial parenthesis n minus r factorial. For our example, we have 3 player and chosen 2 combination. So, ang magiging formula natin ay n CR is equals to n factorial divided by r factorial parenthesis n minus r factorial. So, ang n natin ay ang 3 dahil 3 is our objects and ang r naman ay 2 dahil 2 ang hinahanap. And sa n minus r naman ay 3 minus 2 lang din. So, kapag 3 minus 2 is equals to 1. So, kapag isi-simplify natin ito ay magiging siyang 3 factorial divided by 2 factorial 1 factorial. So, katulad sa identical object kanina, ay ikinakancel lamang ang pinakamataas na factorial sa ibaba. So, dahil dito, ang pinakamataas natin ay ang 2 factorial. So, magiging na lamang siyang 3 times 2 times 1 divided by 2 times 1 times 1. So, dahil ika-cancel natin yung 2 times 1 at ika-cancel na din natin siya sa taas. So, magiging na lamang siyang 3 at 1. So, 3 divided by 1 is equals to 3. So, this is the possible combination, 3. And that's all our discussion. Now, sa mga example na ito, natutunan ko na ang permutation ay para sa arrangement at ang combination naman ay para sa selection. At ang tree diagram ay para sa visualization of outcomes. Lahat sila ay ginagamit para ma-solve ang real-life problems tulad ng seating arrangements, team formation, at outfit choices. Para sa reflection, para sa akin, ang pinakamadaling topic ay ang tree diagram dahil visual siya at madaling sundan. Pinakamahirap naman ay ang permutation at combination dahil na sa pag-aalala kung kailan gagamitin ang tamang formula. Pero sa tulong ng practice at examples, natutunan ko kung paano i-identify kung order matters or not. Gamitin ang tamang formula at mag-solve ng problems ng mas organized. In conclusion, sa kabuuan, ang third quarter math ay nagturo sa akin ng logical thinking at problem-solving skills. Ang permutations, combinations at tree diagram ay hindi lang pang-exam, kundi ginagamit din sa real-life situations. Maraming salamat sa pagkikinig and this is my third quarter math learning journey.